So ayun ako mga best, no, available na nga po dito sa may Motorstar Pulilan branch at marami silang unit na ito. Kaya dun sa likod meron silang tatlo pa, so pang-apat ito. And itong kulay matte blue ay bago sa aking paningin. So meron silang mga glossy finish na nilabas nito. Okay. Mga best, no, available na nga po ulit dito sa may FKM Baliwag branch. Ito ang Fyro version 2 180 at ito yung nakakiles at pwede rin tayong na emergency key. Okay? So available sila rito ng isa, dalawa, tatlong unit na Fyro version 2. Pero ito yung napili ko na video kasi nga sobrang nagagandahan talaga ako. Meron silang kulay black doon ang lining nun ay gold. Okay, yung kanyang decals. Pero ito kasi kulay red, blue, and kulay gold na decals. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit. Di puro theory, horsepower, torque. Anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat andar ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena. Para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog. Kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, luba kay kalaban. Kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwedeng papakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan. Headlight na solid, panalo sa laban. Hey, hindi lahat ng uso para sa'yo bro. Piliin mo yung swak sa budget at trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand. Importante kung kaya mo siyang i-handle. Review ng motor, walang prenotul. Tayo rito maliit na windshield. Ayan. So kung gusto niyo ng mga upgrade para dito, may mga nabibili naman sa aftermarket. Meron pa nga tayo rito extension nung side mirror eh. Ayan. Pagbaba natin, meron tayong parang carbon fiber finish yung datingan niya. May FKM dito sa ilalim. Yung forma niya rito napaka-aggressive. Sa headlight niya, pa-LED. Meron tayong daytime running light dito. High and low na rin yan. Tapos parang carbon fiber finish na rin dito sa side. Para tayo may winglet dito. Naka-telescopic fork tayo rito. Naka-combi brake na rin tayo rito. Maganda rin yung kanyang front fender. Maangas din. And then yung ating mugs is naka-kulay gold na rin yan. Kenda yung kanyang brand. At yung kanyang size dito ay 180 by 14. Naka-tubeless na rin tayo rito. Meron na rin tayo rito single disc brake. Okay. Meron tayong dual pad caliper. Okay. And triple pad caliper pala to dahil combi brake nga pala siya. Dito sa ilalim meron tayong LED ba to? O bulb type lang. Bulb type yung kanyang signal light dito. Ayan sa ilalim. Sana ginawa ng LED, 'di ba? So dito naman sa side, kita nyo naman may mga aggressive din, may mga sharp design. Parang nakalutang dito sa side na to. Yung ating tapakan ng paa. Okay, Aerox na Aerox talaga yung dating. So yun nga, dito sa harap meron tayo rito maliit na windshield. Ayan. Parang carbon fiber finish yung datingan niya. Sayang dito, dapat naglagay sila rito ng logo ni Motorstar. Pero may mga decals tayo rito. May Motorstar dito, may ride nakalagay dito. Dito naman sa side, may FI, may 150 liquid cooled. Ayan. So dito rin sa side, may ride din tayo rito. Halos same lang din naman pala. So dito naman, parang tayo may winglet. Yung datingan nito, tapos parang carbon fiber finish. Ang ganda ng kanyang headlight. Meron tayong high and low na rin yan. Ayan, meron din tayo sa gitna at sa tigilid. Ayan. So may daytime running light. Ito rin. Okay. So
Telescopic fork tayo rito. Meron tayong single disc brake, single pad caliper. Ang kanyang size ng gulong ay 180 by 14. Ayan, tubeless na rin yan. Okay, so maganda rin yung fender na ginamit dito. Ang angas ng datingan niya. May sticker din tayo rito. Ayan, yung mga bolts nyo, ang gaganda rin ng ginamit dito. Naka-Allen bolts na rin yan. So sa ilalim, meron tayong signal light na bulb type din yan. Dito naman sa side, maangas yung datingan talaga na ito. Siyempre, alam naman natin kung saan siya. Yung ating foot pegs, ito yung itsura. Okay, dito sa side na to, parang carbon fiber finish. Meron tayong Fyro V2 na nakalagay dito. And yung ating panel gauge, meron tayong digital. Ayan, ang ganda ng design. Pang Aerox talaga yung datingan nito. Yun talaga yung inspiration nung motorcycle na to. Meron tayong kill switch, park light, headlight, electric starter. Yung kanyang throttle, medyo malalim. Pero yung grip niya makapit. Lever natin dito medyo manipis lang. Ayan, pero smooth naman yan. Ayan. Dito sa side, meron tayong flasher, high and low, hazard switch, signal light, and busina. Ayan. So, yung ating ignition, meron tayong emergency key, and then ito yung ating remote. Ayan. Fuel, and then seat. Dito rin binubuksan. Meron na rin tayo rito side pocket. May USB charging port din tayo rito. Dalawa yan, Type C and Type A. Ayan. Okay. Gas tank, malaki din. Malayo na rin mararating natin dito. So, sa kanyang panel gauge, meron tayong digital. May set na rin tayo rito. Alam ko tinatouch dyan eh. Ayan. So, pagbaba natin, meron tayong USB charging port. Dalawa yan. May side pocket din tayo rito. Pero medyo pababa kasi nung datingan nung side pocket na. Kaya hindi siya safe na maglagay nung mga tawag dito, yung mabibigat, yung pwedeng mahulog. Ayan. Tapos dito naman yung ignition. Meron tayong seat and fuel pag ino-open natin yan. Okay. Gas tank natin dito. Ayan, malaki din yung kanyang capacity. And dito sa side, meron tayong easy ride. Extension ng paa. Tapos may padding na rin tayo dyan. Meron tayong angkasan. Okay, metal din naman yan. And kagandahan, meron tayo rito liquid cooled na. Maganda rin yung cover. Tingnan nyo naman yung ilalim na ito. Meron na rin tayo rito tire hugger na parang meron siyang parang carbon fiber finish yung datingan niya. Ayan. So may swing arm na rin tayo rito. Meron tayo rito dual shock na nakabaso. Adjustable na rin yan. Yung ating tambucho, napakalaki ng tambucho. Yung kanyang cover din, plastic. Ang laki din ng itsura. Tapos meron na rin tayong single disc brake, single pad caliper. Ang size ng gulong dito ay 120/70 by 14. Ayan. Upuan, makapal yung foam. Maganda yung leather na ginamit dito. May mga stitches din yan. Okay. Ito yung itsura ng ating compartment. Okay. Dito yung battery. Ito yung itsura ng kanyang leather. Ayan. Ganda na. May mga stitches din. So, yung ating grab bar, ito matte finish. Medyo kakaiba lang talaga yung texture niya. Ayan. So kakaiba lang talaga yung pagka-matte. Okay, so pwede na rin tayong maglagay ng bracket dyan. Ay, bracket. Ng top box kasi nga ready na yung bracket natin. Pero kapag bumili kayo ng motorcycle na to, libre na yung top box. Okay. So meron din tayo rito cover para sa kanyang blower. May tire hugger din tayo rito. Maangas yung kanyang tambucho. Ano yan, no? Ang taba ng tambucho niya. Tapos adjustable na shock dito sa likod. And then may paso na rin yan. Sa likod naman, naka single disc brake din tayo rito, single pad caliper. Ang size naman dito ay 120/70 by 14. Tubeless na rin at yung mugs niya nga pala is nakakulay gold na rin. Harap at likod din yan. Yung ating taillight din, maganda at maangas din yung datingan niya. Ang ganda rin ng design. Signal light natin dito is naka bulb type din. And halogen bulb and then reflector and then lagayan ng plate. May reflector din tayo rito. Yung fender natin dito malapat talaga siya. So dito naman sa side meron din tayong kickstart. Yung ating panggilid, ang ganda rin ng forma. Okay, so may side stand kill switch din tayo rito. So sa kanyang taillight, maganda rin yung design. Ayan o, maporma, talagang futuristic yung datingan niya. Sumasabay sa mga kompetensya na ito. Sa side nga pala may 150 dito, may decals din tayo rito.
And ito naman yung signal light natin is naka bulb type din, lagay ng plate, may reflector. Ito naman bulky yung kanyang fender or malapad yung kanyang fender dito. So meron na rin tayo rito bracket para sa kanyang top box, ready na rin yan. May mga nakaabang na rin yan. Okay, so sa upuan, ito yung nagustuhan natin dito, sobrang lambot ng upuan na ito. May mga stitches na rin yan. Pagdating natin dito sa ilalim ng upuan, meron tayong helmet hook, malawak din yung kanyang compartment. Okay, dito rin yung ating battery. So sa side naman, tingnan natin yung side kung ano ba yung meron dito. Sa panggilid niya kasi napakalaki ng panggilid niya, may motor star na nakalagay dito. Ang ganda ng itsura na ito. Tapos meron tayong side stand kill switch, or parang wala yata. Hindi ko alam kung meron o wala, pero ayan. Okay, so ayun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Itong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya.